Napakasarap ng ulam ng aking niluto ngayon. Mga kamarites, ito ay pritong tilapia at syempre kailangan natin ng sinabawan. Kaya ito na lang yung naisip kong sinigang tilapia. Pero yung tilapia natin ay nakaprito na yan. Kasi ang dami kong iniisip, isisinigang ko ba or ginataan. So ang naisip ko na lang ay isigang na lang. Kaya ito, simulan na tayo. Hello nga mga kamarites, for today's video, magluluto tayo ng masarap na ulam. Ayan na nga kung nakikita niyo, may tilapia ako dyan na nakalagay pa sa plastic. Nideprost ko yan kaninang umaga at nang binalikan ko ay mayroon pang ice. Kaya tinanggalan ko na lang siya ng plastic para mabilis mawala yung kaniyang ice. At medyo okay naman siya. Sinimulan ko ng linisan pero matigas pa rin. Okay naman, kaya pa naman hiwain ng kutsilyo ang tiyan ng tilapia na yan. Kaya no choice talaga ako. Kailangan ko na siyang linisan kasi nga alas 10 na dyan ng umaga at baka may biglang umuwi sa kanila. At alam nyo naman na sobrang maamoy talaga ang tilapia. Napansin nyo ba mga kamarites? Grabe no, ang tapang ng amoy ng tilapia na yan. Di ko maintindihan. Sobrang malansang malansa. Kaya nagmamadali na akong linisin yan para mabilis ako makatapos at maiprito ko na agad-agad. At sa wakas, dahil natapos na, syempre kailangan na natin magluto niyan kasi nga baka may dumating sa kanila. Sa oras na yan ay wala akong kasama. Pag ganito kasi na may pasok yung mga bata, mga alaga ko, ay simula ng 6:30 hanggang 1:00 ay mag-isa lang talaga ako sa bahay. Kasi darating yung mga bata, mag-aalauna at sobra alauna. Yung maliit lang na dalawa, yung nasa bunso at saka yung pangalawa sa bunso, yun, maaga sila darating. Hindi katulad ng mga malalaki, yung dalawang malalaki, yung panganay at saka yung pangalawang panganay ay umuwi iyan ng bahay, sobra alas 3 na talaga siya. Siyempre ang nanay ko ang nagsusundo. Sinusundo niya yung dalawang bata. Pero pagka naihatid na naman niya yung dalawang maliit, ay umaalis naman yon. Kaya lang kasi minsan nagtatambay dito ng mga ilang minuto lang bago niya sunduin yung dalawang malalaking bata. Kaya ayun na nga, sinimulan ko na po ito. Balik tayo sa ating pagluluto ay nahiwaan ko na yung tilapia nating ipaprito at nagpainit na rin ako dyan ng kawali ba? Ganun nga, kawali nga yung papritohan ko. Papainitan ko naman yun para hindi dumikit yung paprituhin kong isda. At ayun na nga dahil mayroon tayong nabili na kangkong. Naisip ko na linisan ko na lang to para makapagluto ako kinabukasan ng ginataang tilapia. Pero hindi naman nangyari yun. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Nandiyan naman dyan sa video kung paano ko siya niluto. Pero okay naman yung aking pagluto sa aking sinabawan na sinigang na tilapia. At ayun na nga, panitingin ako ng maayos dito sa kangkong na to. Kasi minsan, alam niyo yung minsan, yan dyan sa loob ng stick ng kangkong na yan, ay may nakasiksik dyan na uod, di ba? Napansin niyo din? At dahil nag-init na yung kawali, kawali ba yung tawag niyan? Maliit na kawali. Ay, iwan ko, basta yun na yun, or pan. Ay, iwan ko, basta yun na yun. Ay, syempre, prituhin ko na po yung tilapia para mabilis na ako makatapos kasi nga, sobra alas 10 na dyan. Natatakot ako na baka may dumating sa kanila. Hindi man sila nagagalit na nagluluto ako ng isda. Kaya lang sobrang tapang niyan at alam ko at alam nyo rin mga OFW na pag ang isda talaga ang iluluto sa loob ng bahay ay parang ayaw ng mga amo. Kahit gaano pa yung kabait ang amo nyo, ay ayaw talaga nila ng amoy ng isda. Ayaw talaga nila na magluto ka ng magluto lagi sa loob ng bahay nila. Lalo na pag ganito na walang space talaga yung kusina. As in, masikip ba? Ganon. Buti kung nakasiparate yung kusina, kung baga, hindi sa loob ng bahay ay pwedeng pwede. Yun nga lang, mangangamoy pa rin yun. Mapapansin pa rin nila. Kaya for sure ako na magre-react pa rin sila. Ay siya nga pala mga kamaritis, ganyan din ba kayo pag nagpaprito kayo ng isda? Yung ganyan ba, yung pinutol yung isda, hiniwa niyo yung isda, pinapatayo nyo
yung kung saan yung hiniwaan. Kasi ayoko kasi nakikita na puti yan eh. Gusto ko brown din. Kasi feeling ko, pag hindi ko pinatayo yan at hindi nag-brown dyan, ay feeling ko, naku, hindi ito luto. At naluto ko na lahat, naiprito ko na lahat yung tilapia at kumain na rin ako niyan. Pinrito ko lang siya, kinain ko lang pritong tilapia at kanin at saka siyempre sausawan. At kinabukasan naman ay ito yung naisip ko, paano lutuin at anong lulutuin ko sa aking kangkong. So, naisip ko nung gabing yun ay magiginataan na lang ako kasi may kalabasan naman kami at may okra, o di ba? Magandang pagsama-samahin yun sa ginataan. At nung kinabukasan ng umaga, bigla ko na lang naalala na mayroon pala akong dala-dala na sinigang mix galing sa Pilipinas. Tiningnan ko yung date niya ay may expired na siya ng mga 3 months. So, mas mabuti pa na iluto ko na lang sinigang. Kasi sayang naman yung sinigang mix, 'di ba? O 'di ba? Wag kayo kung sa iba hinahalo nila sa sinigang nila ay um, gabi, ako naman ay kamote talaga. Napaka-orange ng kamote na binili ni Madam. Napakasarap niyang papakin, i-breakfast, iprito sa sugar. Ay, sugar? English yun. Ay, okay, asukal na lang. Tapos, ilaga din. Ay, naku, napakasarap talaga niyang ano na yan, kamote na yan. Hindi ko alam bakit ko hinalo itong kamote na to dito sa aking sinigang. Pero in fairness ha, masarap. Kasi matamis. Tapos maasim yung sinigang mix ko kasi ano to, sampalok. Yung halo nito. Itong sinigang mix. Basta masarap. Masarap pagsama-samahin yan, sinigang ko na may kamote. Dapat gabi kaya lang wala akong gabi. At dahil ako ay nauumay na at syempre, nagkape-kape muna ako dyan. Kasi umaga yan. Iba yung pagprito ko nung nakaraan yun. Kinabukasan ay saka na naman ako nagluto ng sinigang. Ganon ang istorya nun. Ay, may istorya. Joke lang, charot lang. Kape tayo mga kamarites habang nagluluto. Para mamaya, konti lang ang makain natin kasi busog na tayo sa kape. Charot lang. Pero totoo yun. Pag nakainom ako ng kape, parang wala akong ganang kumain. Kayo rin ba mga kamarites? Napansin ko ngayon sa sarili ko na pagka ako ay naunang nakainom ako ng kape kaysa kumain ng kanin. Wala na, konti lang talaga yung makakain kong kanin. Mm. At ayun na nga mga kamarites, ay naku, nasunog pa talaga yung plastic doon na black, kaya nangamoy. At okay lang, hayaan nyo na yan, itatapon ko na yan diretso. Nilagay ko na rin yung kangkong, hinalo ko na lahat. Ang hirap niyang haluin kasi hindi ko siya dinamihan ng tubig. Ako lang kasi yung kakain yan, baka maitapon ko, sayang naman. Gusto ko kasi pag iluto ko yan, uulamin ko ngayon at mamayang gabi. At pag ayaw ko naman kumain mamayang gabi, syempre kinabukasan na naman. At yun nga yung nangyari, kinabukasan ko na naman nakain yung natira. Pero okay lang yun, at least hindi naman umabot ng 2 araw. 1 day lang naman yun, di ba? Kasi naano kasi ako pagkagaling sa freezer tapos ima-microwave. Feeling ko kasi talagang totoo yung sinasabi nila na mas malala yung makukuha mong rayuma or sakit doon sa kaka-microwave. Totoo kaya yun ay hindi ko alam. Basta yun yung naririnig ko at nako, ready to eat na yung sinigang ko na may kamote. Uy, natatakam ako. Parang gusto ko na naman magsinigang. Mayroon pa naman akong isda dyan, hindi nga lang tilapia. At mayroon din ako natitirang kangkong. Kasi yung natirang kangkong, marami pala yung nabili kong kangkong. Yung natira ay nung nakaraan, ni-steam ko lang siya, pinapak ko lang kasama ang broccoli. O di ba? Healthy tayo ngayon. Magulay tayo ngayon. Charot. Yun daw yung sign na tumatanda na daw yung tao, mahilig daw sa gulay. Ay nako, hindi ko naman talaga dinidinay, talagang matanda na ako. Kung saan-saan na umabot yung aking istorya. Balik na lang tayo sa aking niluluto mga kamarites para hindi tayo maligaw. At ayun na nga, nire-ready ko na rin yung aking uulamin kasi talagang kakain talaga ako. Ako ay nagugutom ng mga kamarites. Kayo ba? Hindi kayo nagugutom? O diba? Napakayamin yan. Ay nako.
parang gusto ko na naman magluto ulit niyan. O, di ba? Nagbabay na pero nagbibideo pa rin. Ewan ko, tinatansya ko lang yung video ko. Boy, parang medyo humaba-haba na. Okay na, sige na nga. Thank you for watching. Bye-bye.